afternoon po sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay sa ating pong programa ngayon pong tanghali po na ito or ngayong hapon. Pasensyahan nyo na ako. Hindi ako na-inform na blue pala yung color ng ng kortina. Hanapin nyo na lang ako mga kapatid. Well, anyways, sabi ko, hindi ako mag-coat kasi medyo mainit na no? Pero pag biglang hapon, malamig na konti. Okay, so, kamusta po kayo? Medyo nahihiya na po ako sa humarap sa camera kasi hindi na po ako sanay sa Baptist lunch. Hindi, it's good to be back mga kapatid and salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama. Salamat kay Sir Conrad sa pagsalo ni Sir Conrad sa akin last week kasi South Sunday yun eh. Okay, so hi. Luzon, Visayas, Mindanao, and North, South, East, and West corners of our church. Magandang hapon po sa inyong lahat and sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay ngayon. Medyo matumal tayo talaga sa audience kapag Thursday, no? Talagang ayaw na lang manood ng Baptist Lunch. Well, anyways, hindi, kasi to program for the young people. So, asahan na natin yung ganyan. Pero alam mo, sana lang, no? Sana, ewan ko, sa prep ba? May nanonood sa prep? Meron. Si Ma'am Helen Kapundan, di naman to team prep eh. Sa Team Focus, nakikita ko lang dito si Kipid eh. Ewan ko lang kung subukan natin mag-refresh. Sila rin yung sila rin yung audience tayo kanina. Yan. So anyways, magandang tanghali po sa inyo. I don't know if our young people will sayang kasi yung ating pinag-aaralan dito. At hindi tayo aalis, young people, sa effectiveness of the Word of God, no? Kaya huwag kayong magsawa. Ang lawak ng usapin na ito, no? Kaya lalo na ngayon, maganda itong pag-uusapan natin, itong ginawa kong lesson para sa inyo. Hindi ko nga lang alam kung next week ako ulit nandito. Alam mo, minsan parang ayoko nang gumawa ng lesson kasi kada gawa ko ng lesson, bigla ako nawawala next week. Napuputol eh. No, well, anyways, ako po ay naniniwala na tayo po ay pinagpapala po ng Diyos. No? Pag-uusapan natin, since na mahilig kayo sa kaya gusto ko sana to kasi mahilig to mga to sa, alam mo naman mga young people ngayon, sobrang techy sa buhay eh. Di ba? Mga technology ba? Di ba? Sobrang, ng technology ninyo eh, ng sa technology. So, ngayon ay pag-uusapan natin, no? Pag-uusapan natin is yung pag nagkakaroon ng problema yung cellphone, 'di ba? Minsan natutunan ko to sa asawa ko. Shout out pala sa aking misis at sa aking mahal na anak, Mami Shobe, Baby LG. Yan, shout out sa inyo. At Southeast family, magandang tanghali sa inyo, Southeast family. Oy, shoutout sa mga sub-area leaders ng Southeast Family. Ibalik nyo na yung mga natin. Tapos na yung hosting natin. Ha? Next week? Sige. Very good. Okay, so yan. Shoutout nga natin itong mga to. Si Ma'am Helen Kapundan, Ma'am Celia, si James, yan, si Ma'am Danica Repia, at si Brother John Kilaiko, at si Laurel Ann More. Yan. Hi Laurel and kay Sir More. Yan. Kamusta na kay Sir More at kay Ma'am Divina. Yan. Amen. Amen. Alright. So shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon. Na pag-usapan na sabi ko sa inyo kanina. Pag nagkakaroon yung problema nung kasi nung nakaraan, inaayos namin yung Viber. Yung Viber ko kasi nagpalit ako number. Daming epal sa number ko eh. Nagpalit ako ng number. So, inaayos namin yung tawag nito, yung Viber kasi hindi mapalitan ng number. So, sabi sa akin ni Shobe, sabi sa akin ng misis,
try mo i-update. Ba, may update nga. May update. Nung in-update ko, ayun, umokay. So, meaning to say, kailangan mo lang i-update para umokay yung isang application. Alam nyo ba minsan, mga young people, ewan ko young people, kausap ko, pro senior citizen. Ha? Ipanood nyo na lang po ito sa mga apo ninyong 4 years old, 3 years old. Ha? Madami na kayo. Oo nga. Ay, Pastor Rick, magandang hapon po sa inyo, Pastor Rick. Pastor, may utang pa ako sa inyo, Pastor Rick, yung schedule nyo. Mamaya tatawagan ko po si Owen. Pakisabi kay Sir Joshua, pasensya na po. Hindi ko siya nabalikan. Sabi ko, babalikan ko siya agabi. Hindi ko na siya nabalikan. sorry, Sir Joshua, sorry. At nag-aayos din kasi ako, Sir, ng iba't ibang shoutout kay Sir RG. Sabi ko kay Sir RG, siya na lang dito, hindi na ako sa At si Sir Samuel Bruce. Ito si Sir Samuel. Kwentuhan na lang tayo. Lagi ko itong nakikita sa sa screen, sa Google Meet. Yan. Si Sir Samuel. Shoutout po sa inyo, sir. Yan. Kay Rika May. Yan, no? Kay Rika May. Yan. Okay. At alam niyo po, sa mga young people, katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, pag in-update mo ang isang bagay, lalo na ang isang application, I just learned. Wow. Ano sabi siguro na ibang galing-galing mo sir mag-graphics, tapos di mo alam yung update. Mamalay ko ba dyan sa mga malalalim na ungkata ng applications na yan? Yan. So, ngayon, pag in-update mo pala ang isang bagay, lalo na sa phone, di ba? Kung meron kang hindi imi-miss dapat sa phone, dapat yan yung software update. Tama, Sir Romer. Sir John, tama. Yeah. Tayo na lang dito. Hey, si Sir Emilio, shoutout sa Sir Emilio. At kay Brother Gerald Puente Negra. Yan. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Yan. So, pag nag-software update ka, maganda ang kakalabasan. Ngayon, alam niyo po ba, young people, senior citizens, and mothers and fathers, i-general na lang natin para hindi masayang yung lesson. Okay? Alam niyo ba, mga kapatid, that you should have the ultimate software update para rin sa iyong sarili. Now, let's talk about your consciousness, doctrinal review. Consciousness, which is your soul, okay? Yung pinaka-ikaw. Yan ang soul Nung nakaraang Tuesday, natapos kami sa pag-aaral namin sa Being of Man, Anthropology, the Doctrine of Man. Pambira. Ganda ng lesson namin doon at talagang I'm telling you, hindi kami gaano nag-focus sa iba't ibang lesson. Dalawa lang sa anthropology ang pinag-usapan namin pero damay lahat, which is the creation and the being. Dalawang importanteng bagay sa anthropology. Yan ang aming pinag-usapan. Now, let's talk about yung ultimate update mo para sa iyong soul. Soul is the consciousness. Okay? Yan ang consciousness ng tao. Yan yung the real you. Sabi nga namin dun sa lesson namin, that is you. The ego na tinatawag natin. Okay? Spirit is the breath of life. Yan yung buhay natin. And body is the casing. Lalagyan. Tama naman, di ba? Lalagyan. Yan ang body. So, you have the body, the soul, and the spirit. Yan ang bumubuo ng tao. Pero pag pinag-usapan yung ikaw, that is the soul. The consciousness. Kaya nga hindi pwedeng dualism. Maaaring yung iba sa inyo ngayon nyo lang maririnig to. Alam nyo ba, kung ang ibang sekta ng Baptist ay may tinatawag na Calvinism, alam nyo ba sa buhay ng tao, meron ding mga dualist na tinatawag? O yung the principle of dualism. Alam nyo ang dualism, walang spirit, just the body and the soul. Sabi ko nga, anong buhay dun? At ang masaklap pa doon, ang mahalaga sa kanila is not the soul, it is the body. Na meron silang katuruan na kapag nanghina ang body, kaya daw namamatay ang soul. Paano naman mamamatay ang soul? Wala mang spirit, wala man yung buhay doon. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, and God breathed into his nostrils the breath of life. That is the spirit, and man became a
living soul. So, kailan lang siya nabuhay? Nung hiningahan siya ng Diyos, binigyan siya ng buhay ng Diyos, and that is the Spirit. Kaya nga makikita mo, sa punto ng buhay ng isang tao, hindi maintindihan. Kung gusto nyo pang malawak yan, siguro sa susunod na Old Fashioned Baptist Revival po. Ulit malalaman nyo yan, okay? Pero alam nyo, tinalakay namin yan, malalim pa yan mga kapatid. I'm just simply saying that kaya natin pag-uusapan yung ultimate software update. Yan, no, pambira. Ng iyong soul. It's because your soul is your consciousness. That's you. Okay? You have now the spirit, you have now the life, you have the body, but the consciousness, dapat maayos yan. Dahil pag hindi maayos ang consciousness ng isang tao, kung ano-anong gagawin niya, just like ngayon, young people, so kung meron man nakikinig na young people ngayon, nandito na si Ace, yan. Si Ace, si John Joel, yan. Ay, di na pala to young people, si John Joel. No. Nandito na si Ace. Ace, shout out sa iyo, brother. Ace. Okay? Ganda ng recommendation mo. Let's be real, young people. Sa totoo lang, tayo ay, kayo pala, hindi na. Hindi na ako young people. Kita nyo yung sing-sing na yan. Okay? Now, you are constantly bombarded by the voices telling you what to buy, what you become to be. Yan yung mga nag-i-echo sa inyong mga tenga, nag-i-echo sa inyong mga isipan. Yan eh. Anong mararamdaman mo, di ba? Di ba, Sir Romer? Tayo na nandito, hindi pa tayo kapansin. Di ba? Kung ano yung mararamdaman mo, ganito dapat yung pakiramdam mo, ganito dapat yung feelings mo. Most of that advice ay, alam naman natin kung saan galing yan. Social media. See? Lahat yan ay patungkol sa social media. Lahat yan ay patungkol sa Facebook trend, TikTok trend, YouTube trend, Instagram trend. Ano pa ba? X trend. Hindi na Twitter eh. X na kasi. Di ba? Meron pa yung isa, yung lagi ko nakikitang advertisement sa Facebook. Thread, yun. Alam ni Sir Romer, siguro may thread do si Sir Romer. Di ba? Yan yung mga trends na ganyan. Pero alam nyo ba, young people, but there is none. There is one source rather. There is just one source that doesn't provide information but it provides transformation. Yan. Ganda ng lesson natin. Sayang kung may sinusulat ko sana to. Lahat naman ng sinasabi na what you want to be, anong magiging pakiramdam mo, anong bibilhin mo. Lahat yan makikita mo sa social media. But all of those things provide just an information. Kumbaga, ang pinoprovide lang nila is information about ganito. Bakit ganito ang kailangan mong maramdaman? Kasi ganito ang panahon ngayon. Bakit ito ang kailangan mong bilhin? Kasi ganito ang uso ngayon. Bakit kailangan dapat maging ganito ka? Kasi ganito ang panahon ngayon. See, it's all about information. Pero meron lang isang source that gives you transformation. And that is young people, senior citizens, and members of the church. Ang isang bagay na nagpo-provide lang po niyan ay walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Okay? Yan po ang tinatawag. The effectiveness of God's Word ay hindi po ito, ano ba tawag doon sa sulat? Poetry. Thank you, Sir Mer. Hindi lang ito patungkol sa memorizing an old poetry. Yan. Minsan kasi, minsan ang galing natin magkabisado ng The Proverbs of Solomon. Yan the son of David, king of Israel. Mambira. Kabisado mo yung kabisado mo yung scheme ng Proverbs. To know wisdom and instruction. To perceive the words of understanding. To give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. A wise man will hear, and will increase in learning. And this is the commandment with promise. Mali na. Parang kanina, may nag-memorize shoutout kay Sir Mark Borea, kay Sir Mark Siband. Siya sa memory verse for the day. Proverbs 35, verse number 1.
Yeah, alumni. De, shoutout sa'yo. Ay, si Sir Ponching nanonood. Oh. Shoutout sa'yo, Sir Ponching. Proverbs 35 verse number 1. Hindi ko alam kung may... Ako, teacher ako ng Proverbs. Hindi ko alam kung may 35 yung Proverbs. Okay, diretso tayo dito. Why it actually works, young people. Sir Ponching, why it actually works. Ang salita ng Diyos. At sino pa ba? Brother James Kipid, Brother Ace, Brother Emilio, and Sister Laurel. Laurel pala. Ano ba to? Yan. Sila lang kasi young people dito. The rest ay mga senior citizens na. Why the Word of God actually works sa buhay natin sa buhay ninyo bilang isang kabataan. Now, sabi ko nga, ang salita ng Diyos ay hindi lang patungkol sa memorizing like yung ginagawa ninyo sa school, poetry, ganyan-ganyan, yan. Hindi lang. It's about assessing a living power. Pag sinabi nating assessing a living power, ay ito yung talagang hahanapin mo yung pinakatalab ng salita ng Diyos sa buhay mo. Okay? Now, ganito yan, mga kapatid. Pag-aaralan natin kung papaano, ano ba naman yan? Pabago-bago yung sound natin. Kung papaano natin, okay, or kung papaano nakakapagbigay ng transformation in all functions of your life, young people. Unang-una sa lahat, okay, it is a filter. The Word of God is a filter. Filter for the what? Unang-una, filter for the noise. Katulad ng speaker natin ngayon, parang walang filter. Okay. Alam niyo sa larangan ng live streaming, yan, pambira. Alam niyo nung nagsimula yung pandemic, nag-addict ako dito sa live streaming na to eh. Alam niyo ba mga kapatid, pinag-aralan ko yun sa OBS kung para saan yung filter. Nanonood ako sa YouTube University. Yan. Yan. Alam niyo ba, ang filter, may makikita kayo doon na gain, noise reduction, compressor, equalizer, etc. Ang dami pa yan. Okay? Ngayon, sometimes we thought that the most important thing sa filter is the gain. Diba? Minsan nag-iisip tayo para mas malakas yung outcome ng, or mas maganda yung outcome ng sound. Dagdagan mo ng gain. Which is, in reality, basically speaking, maganda pag malakas. Bakit? Syempre, maririnig mo ng maigi, ganito, ganyan, bla bla bla. Ganyan. Pero alam nyo po ba, one of the most important thing pala, pagdating sa sound system and sa live streaming, is not the gain, but the noise reduction. Bakit? It's because of the reason na maiiwasan mo yung mga bagay na hindi na dapat. Pinabasa kasi ako dito. Sabi ni Sir John Hill, ni Pastor John Hill Lorena, Amen, Sir Alfonso Owera. Keep growing. Wala na yan, sir. Last na yan. Diba? Pag tinignan mo, noise reduction is very important because it will filter the unnecessary noise na papasok sa live mo. Naalala ko, pambira, na-discover ko yan. Kapatid, even yung snap ng finger, yung palakpak, hindi mo na maririnig. Hindi mo makikita yan sa live streaming software mo na sumisipa ng ganun. Hindi mo makikita yan. Alam mo kung bakit? It's because of the reason nagkaroon ka ng filter. Na doon sa filter mo na yon, lumabas yung tinatawag nating noise reduction. Na pag pinindot mo yung noise reduction mo at natimpla mo ng maayos yung equalizer, yung compressor, kung hanggang saan yan naabot, limiter, yan yung mga nasa OBS eh. So yan, pag nakita mo yung mga yan, at yan ay sumakto na doon sa palo, makikita mo, ang maririnig lang sa'yo, not unless na lumapit ka sa mic or magsalita ka na, other than the words that you are that you will speak or nalalabas sa bibig mo, lahat sa kanya ngayon ay noise na. Kaya yung ganyan ng lamesa, yung ingay ng electric fan, ingay ng aircon, snap ng finger, even yung palakpak, hindi na maririnig.
Bakit? It's because you have the filter for the noise. Now, young people, let me tell you this. The world is loud. Okay? The world is loud. Maingay ang mundo. Pag tumingin ka sa kanan, tingin ka sa kaliwa, ingay dito, ingay dyan, ingay sa likod, ingay sa harap. Kaya nga, ang kabataan ngayon ay lito. Hindi alam kung sino ang susundin, hindi alam kung sino ang papakinggan. Bakit? Because you don't have a filter for the noise. Now, eto yan. The world acts as a discerner of thoughts. Alam nyo ba yan? Diba? The word acts, I mean, not the world ha, the word. Baka na-misheard po ako ninyo. The word, I'm talking about the Bible. The Bible is a discerner of thoughts. Saan natin makikita yan? Hebrews chapter number 4, verse number 12. Okay? Doon natin makikita yan. It is a discerner of thoughts na yan po ay tumutulong sa atin to figure out kung ano ang dapat papakinggan ng isang kabataan. Kasi alam nyo ba, young people, without this, if you will close this in your life, okay, kung ito ay isasarado mo sa buhay mo, ano pa ang magiging filter mo for the noise? No, makakarinig ka ng ganito, paano ko siya sabihin na discerner of thoughts? Ang sabi dyan ng Bible in Hebrews chapter 4, verse number 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. So as you can see, young people, makikita nyo dito, okay? Makikita nyo dito that in the book of Hebrews, sinasabi dito that this is a discerner of thoughts. Ito yung magsasabi sa'yo kung ano ang gagawin mo. Okay, let me prove you something. Sometimes the world will tell you, ito ang gawin mo. Dito ka pumunta, ito ang tahakin mong landas. Ano ang sabi ng Proverbs chapter number 4? Okay, buksan natin. Okay, bubuksan ko, babasahin ko sa inyo ha. Mga senior citizen, makinig. Nakikinig si Sir Ponching, kaya pupuruhan na lang natin yan. Okay, makinig ka. Proverbs chapter number 4. Okay, sabi ko nga sa inyo, the world is loud. Okay, maingay ang mundo. Sir Conrad, shout out sa Sir Conrad. Yan. Yan, pambira. Puro BIJ na dito. Parang mali ako ng inimbita. Ha? Okay, makinig. Makikita nyo dito, young people. Okay? Sabi ko nga sa inyo, the world is loud. You should have a filter for the noise of the world. Young men. Oh, makinig, young people. Oh, young men, young ladies, makinig ng maigi. Kailangan may filter ka, yung magsasala na talagang, alam mo yung anong ang tawag dun sa sa buhangin, yung bistay. Oh, yung pagbibistay, di ba? Oh, ang bistay ginagamit yan para sa palitada, yan. Kasi hindi naman lahat, pag magpapalitada ka, kailangan mo ng mga batong malalaki. Palitada ka, parang kang gumamit ng graba. Ano ka ba naman? Kaya kailangan mo, dun sa pagbibistay mo sa buhangin, dun mo ngayon ilalagay. May screen yon. Yung screen dun, hindi lang yun basta screen na malalaki. Mas maliit pa ata sa mosquito screen yun eh. Bakit? Kasi kailangan puro yung babagsak. At pag puro yung bumagsak sa pagbibistay, I'm telling you, ang ganda ng pagpapalitada mo niyan. Soft ang pagpapalitada mo niyan. Wala yung baku-bako. Oo, di ba, Sir Ponching, hindi yan baku-bako. Hindi yan, wala yung parang may boat. Akalain mo minsan, di ba, sa buhangin, akala mo, buhangin lang eh. Pero bagamat magaan, pero yung minsan yung buo na bato, ganyan kalaki oh. Pero ang gaan nun. Di ba? Pero kaya nga, kailangan mo ng filter. Natin mo, anong sasabihin sa'yo ng mundo ngayon? Pag sinabi sa'yo ng, sabi nga ni Sir Jalil dito, ang motto daw ng mundo, let's get loud. Di ba? Ang mundo maingay. Sasabihin sa'yo, dito ka pumunta. Eto ang gawin mo. Ganito dapat maging ikaw. Eto ang bilhin mo. Okay, punta tayo sa Proverbs chapter 4.
Kapag hindi ka nag-ingat, young men, young ladies, team focus, team preparation, o lalo na kayo mga nasa team preparation, timbog kayo sa akin ngayon, sound check. Yeah. Sa team prep, makinig. Kasi pag anniversary, naglalabasan kayo ng shota eh. Ay, sorry. Tapos di niya papakilala sa akin. Takot yung serial leader niya. Ano to? Team prep. De, bibiro lang ako. Team focus, team preparation, makinig. Tinan nyo ha. Tinan mo. Sa kabila ng ingay ng mundo, kapag wala kang filter, madadala ka. Ano sasabihin sa'yo ng mundo? Anniversary naman para may bisita ka, dalhin mo girlfriend mo. Oy! Ang sabi ng Bible, in Proverbs chapter 4, ganito kung paano mag-filter ang salita ng Diyos para sa mga kabataan. The first word na makikita nyo in verse number 20, the first two words is, my son. Tapos na. Ganyan mag-filter para ang Bible para sa inyo mga kabataan. Kasi kapag pinakinggan mo ang ingay ng mundo na ito, madadala ka. Na anong pinakamagandang filter na mag-filter sa noise ng mundo na ito? Boses ng magulang mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, my son, attend unto my wisdom, attend to my words, incline thine ear unto my understanding. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. You see, nakita nyo, young people, kung paano i-filter ng salita ng Diyos ang ingay ng mundo na ito. Sabi ng mundo na ito, pumunta ka sa kanan, pumunta ka sa kaliwa. Ito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Anong sabi ng Bible? Ponder the path of thy feet. Mag-isip ka bilang isang kabataan. Young men, young lady, mag-isip ka. Saan ka pupunta? Yang tinatahak mong landas ngayon, saan yan papunta? Ano ang ending yan? Kaya nga sinimulan ka dyan sa attend unto my words. See, you should give yourself doon mismo sa sinasabi ng Bible. Sa sinasabi ng iyong magulang, let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Bakit? Because they are life unto those that find them and health to all their flesh. Di ba? Makikita ninyo yan. Sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kaya nga puro issue ng buhay ang lumalabas sa young people. It's because of the reason that you are listening to the noise of the world. But if you will stop and if you will allow the word of God to filter the noise of this world, young men, young ladies, sasabihin ko sa inyo, ang layo ng mararating po ninyo sa buhay. Some of you, team preparation, you are my ate, you are my kuya, nakakatanda po kayo sa akin. Pero kapatid, pag pinag-usapan na po natin ang salita ng Diyos, you should abide yourself in the Word of God. It's because of that reason. It might be your work. The world will use your work to be the noise of this world for you na hindi mo na mapakinggan ang salita ng Diyos. 'Di ba? Maaring ang maging ingay, ang maging approach sa iyo ng mundo ay yung ingay ng trabaho mo. Na to the point na maganda yung testimony ni Sir Conrad. Nanonood si Sir Conrad. Shoutout sa iyo, Sir Conrad. Anong sabi ni Sir Conrad dun sa testimony niya? Although that time he is already a father. Pero pagdating niya kasi talagang pinrove niya. Talagang pinrove niya pagdating sa trabaho na hindi porket call center. Wala naman akong tinitira ditong trabaho, pero hindi porket nasa ganung klase ka ng trabaho, magko-compromise ka na. At hindi mo na kayang mag-stand. Ano ang ginagawa ni Sir Conrad? Ang sabi ni Sir Conrad,
pagdating at pag-upo niya sa desk, ano ang kanyang ginagawa? Binubuksan niya yung Bible. And he will let the people know around him that he is a Baptist. And he is not an ordinary Baptist, but he is a kind of Baptist na nag-i-stand pagdating sa prinsipyo at sa standard ng salita ng Diyos. Alam nyo ba, young people, mapa-team focus at mapa-team preparation, anumang edad po kayo, pasok sa inyo tong lesson natin. Bakit? Because even the adults are victims of the noise of the world. How much more kung ang mga adults ay biktima na or kayang biktimahin ng ingay ng mundo, how much more kayo, young people? Di ba? How much more ang isang kabataan? How much more ang isang kabataan na kung saan maingay na nga ang mundo, sarado pa ang Biblia. Sabi nga ni Sir Conrad kanina pag nasa ganung klaseng trabaho ka, grabe, yaya dito, yaya dyan, punta dito, punta doon, team building dito, team building doon. Ang na-build, buhay. After, di ba, Sir Conrad? After ng team building daw, after ng team building, may mabubuo ka, buhay. Di ba? Team building dito, team building dyan. Punta dito, punta dyan. Yaya dito, yaya dyan. Bisyo dito. Ganyan kaingay ang mundo. Na sometimes, kaya nga ngayon, tinan nyo, sa sobrang ingay ng mundo, alam ko live tayo, alam ko nasa social media platform tayo, pero sa sobrang ingay ng mundo, tingnan nyo yung ibang nangyayari sa buhay ng kabataan. Ano nangyayari? Nagpapatiwakal. Kinukuha ang kanilang sariling buhay. To the point na parang pag tinanong mo, ano ang dahilan? Bakit nagpakamatay? Bakit niya kinuha yung sarili niyang buhay? Anxiety, depression, pressure. Yan, alam niyo kung bakit lumalabas ang anxiety? Kung bakit lumalabas ang anxiety? Kung bakit lumalabas ang depression? Kung bakit lumalabas ang pressure? It's because, young people, you are listening to the noise of the world. Sabi ko nga sa inyo, the world is what? Loud. Kaya kailangan mo ng filter kasi hindi lahat ng sigaw ng kabataan, lalo na pambira, kapag ang sumigaw ay tinatawag nating kabataang party list. Oh my goodness. No. Pag yung mga kabataan ang sumigaw, kala mo karapat-dapat din pakinggan Di ba? Pero pag tinignan mo dyan, may hawak-hawak na placard sa may Jollibee Omentry. Ano nakalagay? Dagdagan lang ng sauce yung spaghetti. Anong sense nun? Wala. Bakit ko sinabi yun? Ganon kawalang sense ang sinisigaw nila. Pero, alam nyo, maraming kabataan, nakikinig. Dahil nakikinig ngayon, ano nangyayari? Pag nakinig ka, madadala ka. Lalaban ka na rin sa gobyerno. Lalaban ka na rin sa ganito. Bigla kang uusbong, puputok, isang kabataan, nakala mo pagkatali-talino. Lahat naman yun, narinig nyo lang. Punta ka sa dapat mong pag-aralan. Ano yan? Hayaan mo na ang salita ng Diyos ang maging filter ng noise ng mundo na ito. Bakit? Dahil ibabagsak ng salita ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kailangan. Sasalain ng salita ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kailangan. Pag sinabi ng mundo na ganito, pumunta ka dito, ito ang gawin mo, ang gagawin ng salita ng Diyos, hindi, ito ang kailangan mo. Maaaring yan ang gusto ng mundo, pero tandaan mo, hindi yan ang kailangan mo. Naunawaan niyo yun, young people? Maaaring yan ang gusto ng mundo, pero hindi yan ang kailangan mo. Kasi kung ano ang kailangan mo, dapat masala yan ng salita ng Diyos para maintindihan mo at maisabuhay mo. Minsan nadadala ka ng sigaw. Minsan nadadala ka ng ingay. Meron tayong kasabihan that majority always win. Ano ba ang majority? Pag sinabi nating majority, hindi lang yan isa, hindi lang yan dalawa, hindi lang yan tatlo, kundi marami pa yan. It is a swarm of numbers. That is majority. Na pag sinabi nating majority always win, ang tanong ko lang dun sa majority na yan,
Halimbawa ako, may pinaglaban ako at alam ko kung bakit ako nakibakal, bakit ako bumoto sa ganyan. Majority always win. Okay, bakit ako sumigaw? Bakit ako nag-approve? Yung kasama ko kaya, parehas din kaya kami ng paniniwala. Parehas din kaya kami ng pinaglalaban. Hindi, di ba? Minsan, ayan na yung patunay na nadadala na lang tayo. Pumalakpak siya ng malakas dun sa isang tao. Sige, palakpak na lang din ako. Nagtaas siya ng kamay dun para sa isang tao. Sige, taas na lang din ako ng kamay. Tumango siya dun para dun sa isang pangyayari. Sige, tango na lang din ako. You see, young men and young lady, lahat nadadala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, team focus, the noise of this world can be from your school, can be from your classmates, can be from the school projects. Na bakasyon na may school project ka pa. Di ba? It can be from, sa team preparation, sabi ko nga po, it can be from your work. Alam mo, saludong-saludo ako noong nakaraan ay bumiyahe kami papuntang Tarlac. Nag-uusap po kami patungkol sa revival, nagpe-prepare kami. Nakausap namin si Sir Antonio, shoutout kay Sir Tony. Di ba? Kaya nga makikita ninyo, young people, sabi nga ni Sir Tony, kung usapang financially wise, okay naman yung trabaho niya. Pero kung talagang gusto niya bang marami nag-aalok sa kanya. Pero ano yung masasacrifice pag pinatulan niya? Mawawalan siya ng oras sa trabaho. Mawawalan siya ng oras sa ministry. Lahat ng oras niya mapupunta sa trabaho. And then the primary thing of why God is blessing him, okay, mawawala. And that is the ministry. Kaya anong ginawa niya? Kontento na ako dyan. Okay na ako dyan sa trabaho ko na yan. Meron siyang pinagpipray ngayon na magkaroon siya ng ganito para lang masustain. Pero kung pagdating sa trabaho, di na siya maghahanap ng ibang trabaho, okay na yung trabaho niya. Bakit? Nagagampanan niya di ba? Pero pag tiningnan mo ngayon ang mundo, pambira sasabihin sa'yo ng kabataan, pag bilang isang kabataan ka na, ito gagawin mo, dapat ganito ang trabaho mo para sa edad mong ganyan, establish ka na. Nga ba? Establish nga ba? Anong sabi ng Bible po dyan? Ponder the path of thy feet. Let all thy ways be established. Kailan lang po yan magiging established? Kapag sinunod mo yung verse number 20, okay, hanggang sa verse number 27. Yan lang ang tanging paraan. Sabi ni Sir Joe dito, Sir Maki Laurena, they badly needed the filter of God's word kasi may sigaw din ang mundo na Jesus, pero not in the veracity of God's word. See? Totoo yan. May mga sigaw din ang mundo na ito na parang Panginoon. Parang sumisigaw din sila para sa Panginoon, pero makita mo. Di ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin effective. Hindi pa rin tumatalab. Bakit? They are just saying it. They are just shouting it. Pero hindi nila isinasabuhay yan. Diba? You see, young men, young ladies, nakikita nyo kung gaano kahalaga, kung bakit effective talaga ang salita ng Diyos because it will filter the noise. Talagang sasalain niya yung hindi mo dapat pakinggan, hindi niya ibibigay sa'yo. Yung mga hindi mo dapat malaman, hindi niya ibibigay sa'yo. Bakit? Hindi mo nga kailangan hindi mo nga dapat malaman See? Ganyan kahalaga, kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo this is the ultimate software update sa buhay mo. Sa iyong consciousness. Kailangan mong i-update yan. Baka na yan hindi na siya up to date, kaya kailangan mong i-update. Bars. Di ba? Kailangan mong i-update yan kasi hindi na nga siya up to date. Kung ayaw mo magpahuli sa iPad mo, sa cellphone mo, kung ayaw mo magpahuli ng update sa mga bagay na yan, huwag mong ipapahuli yung iyong consciousness. Your very soul is much more important than the gadgets of this world. Mas mahalaga yan, young people, I'm telling you. Mas mahalaga yan. Kapatid, yan ang tatandaan mo. Sa lahat ng nakikinig sa aking mga young people ngayon, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na may mga kabataan ngayon na lumabas. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pwede, young men, young ladies, hindi pwede na basta lang kayong makikinig ng noise ng mundo na ito.
Di ba? Minsan, alam nyo, pinakamagandang headset, pinakamagandang earphones, bili ka ng Shocks. Alam mo yung Shocks? Yung, dito lang, anong tawag doon? Bone conducting lang. Hindi mo ipapasok dito. Kasi minsan, pag nandito, wala ka nang marinig eh. Pero dito, at least, may makakausap ka pa, maririnig mo pa. Healthy pa. Kaya ako sa inyo, mag-bone conducting na lang ako. Shocks, maganda. Di ba? You see that? Kailangan, hindi lahat kailangan mong pakinggan, young men. Hindi lahat kailangan mong pakinggan, young people. Kaya yan ang tatandaan mo. Kapatid, kailangan pagkaingatan mo ang mga naririnig mo at mga nakikita mo sa mundo na ito. Filter the noise of this world using the Word of God. Salain mo. Salain mo. Good morning, Sir Jude Renzerico. Salain mo ang noise. Ang ganda-ganda kung paano sasalain ang noise eh. Alam mo, sa kabila ng ingay ng mundo, anong sabi ng Proverbs chapter 4? Hear, ye children, the instruction of a father and attend to no understanding. Di ba? Sa kabila ng ingay ng mundo na ito, teenagers, pakinggan mo boses ng magulang mo. Sa kabila ng ingay ng mundo na ito, pakinggan mo, kapatid, young team preparation, sa mga kuya at ate dyan, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, for I give you good doctrine, forsake ye not my law. Di ba? You see that? Kaya nga pag ito lang kapatid ang binaybay mo, itong salita lang ng Diyos na ito, I'm telling you, you're all set. It can filter the noise. This is a discerner of thoughts. Ito ang magdidictate sa'yo. Ito ang magsasabi sa'yo kung ano ang dapat mo talagang gawin. Yan, kapatid. Yan dapat ang dapat mong gawin. Kaya sa mga teenagers dyan, team focus, you have to focus on the right filter. And that is the noise filter ng salita ng Diyos. It can filter the noise of the world. Sabi ko nga po sa inyo, the world is very loud. Maingay masyado ang mundo, malakas masyado ang tugtugan ng mundo. Masyadong malakas ang music ng mundo. Pero tandaan mo, hindi yan mas gagaling sa filter. Wala nang mas gagaling sa filter ng salita ng Diyos. Diba? Naalala ko ang ating mahal na pastor. By the way, shout out po sa ating mahal na pastor. Okay? Sabi po ng ating mahal na noon nakaraang Tuesday ba? Tuesday yata. Yeah, Tuesday. Bumili siya ng water filter. 10 filters. Blue, white, green. Diba? Lahat yan, filtered yan. Kaya yung tubig natin dito, filter yan. Ito, kala nyo Summit lang to. Kitchen na lang to. De. Shoutout sa Summit. Baka naman. Ilang taon na namin kayo ginagawang sponsor sa live. Kikita na kayo sa amin. The official drink of Pastor Hill. Di ba? May kita mo yung water filter. Minsan, ano pa yan eh, daraan pa yan sa 27 filters, ganyan. Dami. Sobrang dami yan. Pero makikita mo, pagdating sa ganyan, ang pinakamahalaga sa lahat, yung tamang placing ng filter. Pag yan ay nagka-blendong blectad, baka yung malinis muna yung lalabas, tapos babagsak sa maruming filter, tapos diretso na sa baso mo. Mali pa din yun. Diba? Kaya dapat may 1, 2, 3, 4 yan. Maayos dapat ang pagkasala mo dyan para yung purified drinking nawasa water ay maiinom mo ng maayos. Tapos paunahan na lang tayo sa CR. Diba? Pero yung ating mahal na pastor bumili ng 10 filters. Then may specific date yan kung kailan mo papalitan, hanggang kailan mo lang siya gagamitin. Hindi yan good for 3 years, good for 5 years. No. Di ba? Pero makikita mo, pag lumabas yan, purified yan. Kaya nga po, dito sa salita ng Diyos, ito mas maganda. Mas dakila ito. It's because of the reason na kapatid, subok na to. Ang dami na nitong pinatunayan. Kaya nga nais kong sabihin sa inyo, do not listen to the noise of the world.
filter the noise with the Word. Okay? So I hope, mga kapatid, ay na-bless po ang BIG, na-bless ang bawat kabataan na nakinig at mga kapatiran po nating sumubaybay sa ating pong programa. Next Thursday, promise, si Conrad na dito. Then, next Thursday, mga kapatid, itutuloy natin itong pag-aaral natin. Okay? The ultimate software update ng ating pong consciousness, ng ating soul. Maganda to. Mambiran, lakas-lakas natin mag-update ng application sa mga phone natin Pero pagdating sa salita ng Diyos, ayaw natin. Di ba? So, yan ang pinakamaganda dyan. Kaya I really pray to God na magkaroon ng lesson para dito, and ito ang binigay sa akin. Sabi ni Sir Joe, ang masakit, Sir Maki Lorena, sa boses ng magulang naririndi sa ingay, pero pag ingay ng mundo, tuwang-tuwa. Yes sir, tama po yan. Okay? Kaya ang sabi ni Sir Jude dyan, mismo sir. Okay? So, kaya mga kapatid, hindi natin alam. Young people, huwag kayo masyado makinig. Alam nyo, proven and tested na yan. Hindi naman tayo perfecto Hindi naman tayo napunta dito sa ganitong klaseng sitwasyon dahil magaling tayo, ganun. Biktima rin. Ako po, personal testimony, biktima rin naman ako ng ingay ng mundo. Kahit sabihin mo pang lumaki ka sa simbahan or magulang mo si ganito, magulang mo si ganyan. Wala, ang sasabihin lang sa'yo ng Diablo, pag sinabi mo sa Diablo, laki ako sa simbahan Magulang ko si ganito, magulang ko si ganyan. Sagot sa'yo ng Diablo, pakiko. Pakialam ko naman. Ano naman, ikaw ang sisirain kong buhay. Ba't mo sa akin sinasabi kung sino magulang mo? Yun lang naman ang sasagot sa'yo ng mundo Yun lang naman ang sasagot sa'yo ng Diablo kaya nga kailangan mong i-filter ang noise using the Word of God. Okay? Sa lahat po ng team focus and team preparation na nakinig, maraming salamat po sa inyo. And it's an honor na meron tayong mga kasamang pastor dito. Si Pastor Rick Belmonte, kasama natin. Si Pastor Jao at si Pastor Jude at si Dr. Conrad Tungol at si Brother Robeno Bilo, si Bali Boy. Yan, at ang ating dakilang social worker. Shoutout sa mga kasama mo dyan, sir. Bali, pakisabi sa kanila na magandang tanghali sa kanila. Yan. Sir Ruben, shoutout sa mga trabaho mo dyan. Okay? So I hope, si Pastor Rico Formanes, kasama din natin si Pastor Rico Formanes. Shoutout sa inyo. Uy, si John Paul Praxides, kasama din natin. At syempre, si Brother Ace, si Ma'am Helen Kabundan, shoutout ko nga yung mga dito. Si Sister Laurel More, si Sir Samuel Bruce, Brian Alcala, yan, si Ma'am Leila, Ma'am Odessa Aquino, at si Brother Archie, at Ricol, yan, si Ricol Col, yan, shoutout po sa inyo, Sir Archie. At ganoon din po kay Fiang Lastra, Sir Alfonso Owera, Ma'am Rochibet Conte, and kay Heidi Sanet. Yan. At of course, kay Brother Tyrone Goliantes. Yan ang bira. Brother Tyrone, kamusta ka na, brother? Kapatid, kamusta ka na? At ganun din po kay Ma'am Felicitas Tumakin. Yan. At yan. Yan, shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga sumubaybay pa sa ating pong programa, at kay Sister Arian Joy, kay Sister Rica May, meron pa Sir Fred. Yan, Sir Fred Baroga. Si Sir Manny Valdehuesa. Yan, batiin natin si Brother Janver, si Sister Davy Quiñones. Yan. At sa lahat si Sir Reinel, sir. Magandang ano po sa inyo. Watching from Taiwan. Oy! Si Sir Archie, amen sir. Watching from Taiwan, nawa hindi ka pagalitan. Yan, maraming salamat po. Then shout out sa Sir Archie Rigol. Amen sir. Thank you for being with us this afternoon. Okay? At sa lahat po ng mga kapatiran nating sumusubaybay sa ating pong programa, maraming salamat po sa inyo. God bless you all. Malaking shoutout po sa ating mahal na pastor who is the executive producer
and the director of the program, the Baptist Lunch of the Baptist Church. Yan, of Taguig Christian Soldiers Impact. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Rumir as the audio technician and Sir John Kilayco bilang live stream technician natin at si Sir Vince na pagkatapos ng lahat ng aking sinabi, ngayon lang siya nag-amen. Magkita tayo dyan, Sir Vince. God bless you all, Southeast family. Shoutout sa inyo, of course, sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, Baby LG, shoutout sa inyo. Maraming salamat po. Once again, it is I, your host for this Baptist Lunch, Brother Maki. Blessed and unstoppable, to God be the glory.